Mayor Alice Go, first time nyo sa politika 2022, right? Madam I'm Senator, sure yes po. this has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what we have. Before 2022 po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi ikaw yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Prior po, ako po. Yes. And by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayuan ng lupa mo, at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. In fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. hindi ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar? Is that not your sworn duty as the chief executive of a local government unit? Your Honor, yes po. Every month po, tinatanong ko rin po, meron din po akong tao na inassign po para tanungin po yung mga housekeeping po na taga-Bamban po na kung meron po silang ginagawa mga alimalya po doon sa loob po. And wala pong dumarating po sa akin ng report po na may ginagawa po silang Gano'ng crime po kalaki doon. yung lupa, Mayor, kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen? Ilang ektarya at hindi nyo alam sa Banban bilang mayor? Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po syempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Syempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yon? Your Honor, Barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At Your Honor, yung mismong POGO po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from PAGCOR po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. 2nd, 3rd, and 4th floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon, di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaking mga gusali? Yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. The whole 2 years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town, and you will say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, nung 2023 po, na-rate po yun. First, nung nakaraan beses po na na-rate po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam Pero bilang kayo LGU po ang may-ari ng lupa kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So kilala niyo po sila? Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, divestment, but you know them. Kilala ko po yung Huang Jiyang po, Your Honor. So kilala nyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? Your Honor, kilala ko po si Huang Jiyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po
At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yun po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? Your Honor, yung nakaraan po na rate po na company, tsaka yung company po ngayon is two different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nagkapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes. Bigay ng license, hindi nyo alam, hanggang renade sila. Alam nyo, pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor at nanalo kayo ng ilang daang votes over your rival and you're saying something that you're familiar because kayo may-ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban, sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24/7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasagip na mga dayuhan na natatraffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alam ang nangyayari? Your Honor, walang pong dumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think 2 weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa Sangguniang Bayan po na nire-require po ng konseho po ang aking local police po na na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na renade sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati, na sabi nyo nag-divest na kayo, and what have you done? Your Honor, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na tinanong po namin sila, ano ba talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinotorture po? Unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. At one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong kasi po I believe po yung mga housekeeping po nakakaikot po sila ng entire compound at kung meron pong mga crime po na ginagawa po kahit papano sila po yung makakuha po ng information po kaagad. Before 2022, Mayor Go, anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako. Piggery po yung negosyo ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Childhood dream. Opo. Gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, Hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po.
Saan po sa Tarlac? Matatalaib, Tarlac po. Ano po? Matatalaib, Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Opo, Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And Sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carried me your sample ballot, we have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino.